Meron po tayo ditong isang malaking balita sa industriya ng crypto at aviation dahil lumabas ang announcement na ang Air China kasama po ang kanilang Phoenix Miles loyalty program ay papasok po sa partnership sa Webos International. Sa kasunduan na ito, sa XRP ang itinuturong magiging pangunahing digital asset na gagamitin para sa payments sa travel platform ng WeTour. Mahigit 60 million Phoenix Miles members ang posible pong magkaroon ng access dito at ito ay nagdadala ng malaking posibilidad para sa mas malawak na paggamit ng XRP sa real-world payments. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang kasunduan ng Webos at saka Air China. Ang Webos International sa pamamagitan po ng kanilang WeTour brand ay nakipag-partner sa Phoenix Miles ng Air China. Sa ilalim ng deal na ito, magbibigay po ang WeTour ng airport transfer at chauffeur services para sa mga pasahero ng Air China at palalawakin pa ang kanilang travel platform para sa Phoenix Miles members. Ang mahalaga po dito ay binanggit na plano po ng WeTour na magbigay ng XRP payment support sa hinaharap depende po sa business development at saka regulatory clearance. Kaya sa market impact, kahit na hindi pa agad ipatutupad, sapat na ang balitang ito para magbigay ng hype at dagdag interest kay XRP. Kapag natuloy po ang rollout, lalaki ang liquidity at gaganda ang adoption outlook ni XRP. Ngayon ay bakit si XRP ang napiling gamitin? Pinili po si XRP dahil mabilis ang kanyang transaction. Mababa ang kanyang fees at ang kanyang kaya po niyang makipag-settle across multiple fiat currencies. Sa travel industry, napakaraming financial flows. Financial flows tulad po ng ticket payments, loyalty redemptions at saka supplier settlements na dumadaan sa iba't ibang bansa at saka currencies. Kaya naman ang neutral bridge asset tulad po ng XRP ay angkop para gawing mas simple at mas mabilis ang prosesong ito. Kaya sa market impact, kung makapasok po sa XRP sa travel at airline payments, tataas ang demand at posibleng magbigay ng bagong momentum sa presyo lalo na kung makuha po niya ang tiwala ng malaking user base ng Phoenix Miles. Ngayon ay ano naman po ang connection ng DNA protocol sa balitang ito? May mga usapan sa social media na maaring konektado rin ang DNA protocol. Ang project na ito ay gumagamit po ng XRPL para gumawa ng digital IDs na maaari pong gamitin para sa KYC, fraud verification at saka identity passports. Pero malinaw na sa opisyal na press release ng Webos ay hindi po nabanggit ang DNA protocol at wala pang matibay na dokumentong nag-uugnay dito sa Air China partnership. Kaya nananatiling speculative pa rin ang parting ito. Sa market impact, kung sakali pong makumpirma sa hinaharap, posibleng mas lumakas pa ang ecosystem ng XRP dahil hindi lang payments kundi pati digital identity solutions ay tatakbo sa XRPL. Ngayon ay ano po ba ang kahulugan ng partnership na ito sa mas malaking perspective? Ang Air China ay hindi po basta simpleng airline lamang. Isa itong state-owned enterprise at may malaking papel sa global economic at saka diplomatic strategy ng China. Ang Phoenix Miles na mahigit sa 60 million members ay isa po sa pinakamalaking loyalty programs sa buong Asia. Kung kahit bahagi lang ng kanilang transactions ay dumaan po sa XRP rails, lalaki ang epekto nito sa liquidity at settlement flows sa Asia, Europe, Africa at saka United States. Sa market impact, posibleng magbigay ito ng tuloy-tuloy na suporta sa presyo ng XRP dahil lalawak po ang paggamit nito sa real-world financial corridors. Ngayon ay ano naman po ang hinaharap na direksyon ng paggamit ng XRP dito?
Hindi pa live ang XRP integration sa kasalukuyan. Ngunit ang Webos Air China Partnership ay naglatag ng pundasyon para sa isa sa pinakamalaking real-world use cases ng blockchain sa travel at saka loyalty services. Ang tunay po na deployment ay nakadepende pa rin sa regulatory approval, technical rollout at pagtanggap ng milyong-milyong passengers ng Air China. Kaya sa market impact, habang naghihintay ng kumpirmadong integration, ang balitang ito ay nagbibigay po ng optimism sa mga investors. Kapag tuluyan pong naisakatuparan, posibleng maging isa ito sa pinakamalaking catalyst para kay XRP. Yan, bilang panghuli, sa tingin ko po, napakalaki ng potential partnership na ito. Hindi lamang ito tungkol sa airline adoption, kundi tungkol po sa paglalatag ng XRP bilang global settlement asset na kayang hawakan ang travel industry. Malinaw na ang Air China bilang isang state-owned enterprise ay may bigat sa international stage. Kaya kung magtagumpay ito, hindi lamang po sa XRP ang makikinabang, kundi pati ang mas malawak na adoption ng blockchain sa real-world payments. Gayunpaman, dapat pa ring maging maingat ang mga traders at investors dahil kailangan pang dumaan sa regulatory clearance bago po tuluyang maisakatuparan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.